Sa nakaraang video natapos tayo kung saan nagulat si Xiang Zuo sa kanyang nakita na walang kahirap-hirap na pinatay ng ating bida ang halimaw sa loob ng cave. Malamig at mabigat ang hangin, tila ba nararamdaman mo ang bigat ng paparating na panganib sa bawat paghinga? Doon nakatayo ang ating bida. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng kakaibang dilaw na liwanag habang ang mga kuryenteng linya ay tila umaapaw mula sa kanyang katawan. Seryoso at walang takot ang kanyang mukha habang tinitigan ang kanyang mga kasama. At may sinabi siya ng may katiyakan at awtoridad, ang kanyang boses ay dumadagandong sa gitna ng katahimikan, hindi pa sapat ang lakas niyo para harapin sila. Manatili lang kayo dito at ingatan ang sarili niyo. Ramdam mo ang bigat ng kanyang mga salita, ang pag-aalala na nakatago sa likod ng kanyang matapang na pananalita habang nakatingin kina Xiang Yu, Xiang Zuo, at Ma Long. At sa isang iglap, bago pa man makabawi ang mga ito, isang matinding pagsabog ng dilaw na enerhiya ang bumalot sa buong paligid, yumanig ang lupa at hamihip ng malakas ang hangin habang siya ay tumayo ng tuwid at ipinakita ang kanyang tunay na kapangyarihan, sa akin na ang lahat. Sigaw niya, at sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat na siya na ang bahala sa lahat ng panganib. Ngunit hindi doon natapos ang lahat, sa susunod na sandali, tila bumagsak ang langit sa kanilang mga ulo. Isang napakalakas na atake ang dumating ng walang babala, at ang sigaw na mag-ingat kayo. Ay halos hindi pa man nakakalabas sa bibig ay sinalubong na sila ng banggaan, si Ma Long ay napahandusay sa yelo habang ang iba naman ay napalipad sa ere, ang kanilang mga katawan ay walang kalaban-laban sa tindi ng puwersa. Ang tanging naririnig mo ay ang kanilang mga sigaw sa takot at sakit habang sila ay tinatamaan. At ang pinakamatinding tama ay natamaan si Xiang Zuo, sa isang malakas na kalabog, siya ay bumagsak ng padabog sa isang malaking puno o pader. Ang kanyang likod ay tumama ng malakas at ang sakit ay kitang-kita sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang hawakan ang parte ng katawan na tinamaan, at sa bawat paggalaw niya ay ramdam mo ang bigat ng sugat na natamo niya, tila ba ang lakas na ipinakita kanina ay biglang napalitan ng kahinaan, at ngayon ay nasa panganib na ang buhay nila. Habang nakahiga si Xiang Zuo at dinadama ang sakit ng katawan, biglang may pumasok na katotohanan sa kanyang isipan, nanlalaki ang kanyang mga mata at tumutulo ang pawi sa kanyang noo habang na-realize niya ang lahat, kaya pala sinasanay niya kami noon sa bilis ng reaksyon at lakas ng katawan, hindi naman pala niya inaasahan na makakatulong kami talaga sa laban, ginawa lang niya iyon para may kakayahan kaming protektahan ang sarili namin. At sa kabilang banda naman, hindi makapaniwala si Xiang Yu sa nangyayari, napapangiwi siya at napapakuyom ang kamao habang iniisip ang sitwasyon. Putang ina, akala ko ba ako ang hari dito sa dorm simula pa lang pero ngayon kailangan ko pang umasa sa batang ito para makagraduate kami. Ngunit habang sila ay naguguluhan at nahihirapan, sa gitna ng labanan ay walang kasing tapang ang ating bida, parang kidlat na kumikilos. Ang kanyang mga kamao ay puno ng dilaw na enerhiya habang siya ay lumilipad sa ere at binibigyan ng matitinding suntok ang mga halimaw. Bawat hampas niya ay may kasamang dugo at pagkasira, at ang mga kalaban ay walang kalaban-laban sa kanyang lakas. Ngunit hindi pa rin natatapos ang panganib, sa isang iglap, mas marami pang kalaban ang dumating, mga malalaki at nakakatakot na nilalang na may pakpak at matatalim na ngipin ang sumugod ng sabay-sabay. Ang kanilang mga sigaw ay dumadagandong sa buong paligid at tila ba handa silang lamunin ang lahat ng makita nila. Samantala, habang patuloy ang pagsugod ng mga halimaw, tila naging isang bagay na lamang sila sa harap ng ating bida, parang kidlat na gumagalaw sa ere. Ang bawat galaw niya ay may kasamang matatalim na sinag ng dilaw na enerhiya na humahati sa hangin at tumatagos sa katawan ng mga kalaban. Walang sinuman ang makakalapit sa kanya, at bawat hampas niya ay nagdudulot ng matinding pinsala at dugo. Ang mga nilalang na kanina lang ay nakakatakot ay ngayon ay nagiging mga piraso na lang na bumabagsak sa lupa, habang siya ay patuloy na lumilipad at lumalaban na parang isang tunay na halimaw sa anyo ng tao. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi makapaniwala si Xiang Yu sa kanyang nakikita, nanlalaki ang kanyang mga mata at tila hindi maipaliwanag ang gulat na nararamdaman niya. Hindi ako naniwala noon kay Ma Long noong sinabi niyang malakas si Chen, pero ngayong nakikita ko na mismo sa aking mga mata, ang lakas na ipinapakita nito ay lampas na sa inaakala ko, parang hindi ito ordinaryong estudyante lang, kundi isang halimaw na nakatago sa loob ng katawan ng tao. At sa kabilang banda, habang siya ay bumabagsak mula sa ere na parang isang arrow na handang tumama sa target,
kitang-kita ang kanyang mukha na puno ng determinasyon at tapang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matindi habang ang kuryente ay patuloy na umaapaw mula sa kanyang katawan. At sa isipan ng mga nakakakita, isang tanong ang biglang pumasok, ang lalaking ito ay sobrang lakas, parang hindi siya mukhang isang graduate o estudyante man lang, tila ba siya ay isang nilalang na galing sa ibang mundo na may kapangyarihang hindi kayang pantayan ng kahit sino. At habang siya ay patuloy na lumalaban, mas lalo pang lumilinaw ang katotohanan sa isipan ng lahat. Hindi lang ito basta lakas, ito ay ang uri ng lakas na nabubuo lamang matapos dumaan sa daan-daang laban at pagsubok, siya ay malinaw na isang mandirigma na matagal nang nasanay sa digmaan at karahasan. Sigaw ng isipan ng mga nakatingin habang pinapanood ang kanyang bawat galaw na parang sayaw ng kamatayan. Ang mga kalaban ay walang tigil sa pagbagsak, at ang dugo ay tila umuulan sa gitna ng nyebe, habang siya ay nananatiling nakatayo at hindi natitinag, isang tunay na hari ng labanan. Habang pinapanood niya ang bawat galaw ng ating bida, hindi maiwasan ni Xiang Yu na makaramdam ng halo-halong emosyon, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-iisip habang iniisip ang lahat ng nangyayari, kailan pa naging ganito kamaaasahan ang lalaking ito. Tanong niya sa kanyang sarili, habang ramdam niya ang bigat ng katotohanan na unti-unting bumabagsak sa kanya, totoo nga, naiwan na talaga ako sa malayo, bulong niya. At sa sandaling iyon ay tanggap na niya na ang panahon kung saan siya ang nangunguna ay tapos na, at ngayon ay ibang tao na ang humahawak ng kapalaran nila. Ngunit kahit gaano man kalakas ang ating bida, hindi nawawala ang panganib na bumabalot sa kanila. Biglang sumigaw si Xiang Zuo ng may matinding pag-aalala habang nakita niya ang isa pang kalaban na papalapit mula sa likuran, mag-ingat kayo. May isa pa na sumusugod mula sa likod. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagmamadali. Alam niyang kahit isang sandali lang ng pagkawalay-malay ay maaaring maging katapusan na ng lahat. At sa isang iglap, mabilis na kumilos ang isa sa kanila, gumamit siya ng kanyang kapangyarihan at lumikha ng isang bilog na proteksyon na may kulay na puti at asul na tila isang shield na humaharang sa atake. Ngunit ang halimaw ay hindi nagpapatalo, at sa sobrang bilis ng pangyayari ay tumama ito ng malakas sa harapan, na nagdulot ng matinding pagsabog at ingay na dumadagandong sa buong paligid. At doon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, kitang-kita ang isang kamay na puno ng apoy at liwanag na hamarang at tumanggap ng buong puwersa ng atake. Ang init ay tila umaapaw at ang liwanag ay tumatagos sa kahit saan, habang ang dalawang puwersa ay nagbabanggaan at lumilikha ng isang puwersang kayang wasakin ang lahat. Ito ang tunay na labanan, kung saan bawat galaw ay buhay o kamatayan, at kung saan kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang makakaya para lang makaligtas at manalo. Habang nakikita nilang hirap na hirap si Xiang Zuo na harapin ang isang malaking halimaw gamit ang apoy na umaapaw mula sa kanyang mga kamay, biglang nagising ang diwa ni Xiang Yu, tumingin siya sa kanyang mga kasama at sumigaw ng may matinding determinasyon, "Hey! Xiang Yu, Malong, hindi pwedeng puro tayo na lang pabigat at umasa ng umasa kay si Chen." Ang kanyang boses ay puno ng sigla at galit sa sarili. Ayaw na niyang manatili na lang na nanunood habang ang iba ang lumalaban para sa kanila. At habang tumatagal, mas lalo pang lumalim ang kahulugan ng sitwasyon sa kanilang isipan, hindi lang ito basta eksaminasyon para makagraduate si Chen, bulong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng apoy, ito rin ang ating pagtatapos. Sigaw niya ng buong lakas, at sa sandaling iyon ay nagbago ang lahat. Tanggap na nila na kailangan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa at patunayan na karapat-dapat din silang matawag na mga mandirigma. At hindi nagtagal, sumang-ayon din si Malong, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagsisikap habang itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng matinding berdeng liwanag, "Tama ka." Sagot niya, at sa isang iglap ay pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang malalaking salita sa himpapawid na nagsasabing Flora Chant Vine Lock, at kasabay nito ay biglang tumubo at umusbong mula sa lupa ang mga dambuhalang ugat at baging na parang mga ahas na mabilis na humablot at pumulupot sa mga kalaban. "Tikman niyo ito." Sigaw ni Xiang Yu habang buong lakas na kinokontrol ang kanyang mahika, handa nang gamitin ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan ang kanyang mga kaibigan at talunin ang mga halimaw na humaharang sa kanilang daan. Agad-agad na kumapit ang matitibay na baging sa katawan ng halimaw, at sa bawat pagpulupot ay naririnig mo ang malakas na tunog ng pagbabangga at paghigpit. Akala nila ay matagumpay na nilang naipit ang kalaban, ngunit hindi nila inaasahan ang mangyayari. Sa isang iglap,
Ang halimaw ay sumigaw ng napakalakas na tila bayayanig ang buong langit at lupa, scream. At gamit ang sobrang lakas nito, pinilit nitong pilipitin at pilayin ang kanyang katawan hanggang sa basag. Biglang naputol at napunit ang mga baging na tila ba mga manipis na sinulid lang ang mga ito. Napahandusay si Xiang Zuo sa lupa dahil sa biglaang pagtugil ng puwersa, habang ang halimaw ay muling nakalaya at handa ng sumugod ulit. Hindi makapaniwala si Xiang Yu sa nakita niya, nanlalaki ang kanyang mga mata at tumutulo ang pawi sa kanyang noo habang nanginginig ang kanyang mga kamay, ha! Nakawala ito agad. Sigaw niya sa gulat, hindi niya akalain na ganun kalakas at katibay ang kalaban na kahit ang kanyang pinakamahusay na pagkakadena ay hindi nito kinaya kahit ilang segundo lang. Ngunit hindi sila nagpatalo, mabilis na kumilos si Malong at gumamit ng ibang uri ng mahika. Lumitaw sa hangin ang malalaking titik na nagsasabing Cloud Chant Frost Breeze, at kasabay nito ay biglang bumugso ang napakalamig na hangin na may dalang yelo at hamog. Ang buong paligid ay naging asul at puti, at ang halimaw ay natama ng direkta ng matinding lamig na tila ba sinusubukan itong gawing yelo at pabagalin ang kanyang galaw. Ito na ang pagkakataon para makabawi sila at tuluyang mapatamba ang kalaban. Habang nararamdaman ni Malong na nabawasan na ang bilis at lakas ng kalaban dahil sa lamig, agad siyang sumigaw ng may pag-asa at determinasyon, napabagal ko ito. Xiang Yu, sabay tayong umatake. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng apoy habang itinaas niya ang kanyang kamay na kumikinang ng asul na liwanag, handa nang isabay ang kanyang lakas sa kanyang kaibigan. At hindi nagpahuli si Xiang Yu, itinaas niya ang kanyang kamao na puno ng berdeng enerhiya at sumagot ng buong tapang, tingnan natin kung makakatakas ka pa ngayon. At sa isang iglap, pinagsama nila ang kanilang mga kapangyarihan, lumitaw sa himpapawid ang malalaking titik na nagsasabing combo skill, Frost Breeze dagdag Vine Lock, at kasabay nito ay muling tumubo ang mga baging na mas matibay at mas mabilis kaysa dati, dahil sa lamig na nagyayelo sa katawan ng halimaw, hindi na ito makagalaw ng maayos at madali itong nakadina at naipit ng mahigpit, Xiang Zuo. Ngayon na, sigaw nilang dalawa sabay, ibinibigay na ang huling pagkakataon para tapusin ang laban. At agad na sumagot si Xiang Zuo, nakuha ko. Sigaw niya, at sa isang iglap ay itinaas niya ang kanyang kamay kung saan nabuo ang isang dambuhalang bola ng apoy na sobrang init at maliwanag. Ang buong paligid ay naging pula at dilaw dahil sa tindi ng init na lumalabas mula sa kanya. At gamit ang kanyang kapangyarihan bilang nuclear mage, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na atake na tinatawag na Burst Flame Bullet, parang isang malaking bala o meteor na humahaba at mabilis na hamampas sa kalaban. Sa isang napakalakas na pagsabog, ang apoy ay tumagos at tumama ng direkta sa katawan ng halimaw, ang ingay ay dumadagandong at ang init ay tila matutunaw ang lahat, at sa huli ay narinig mo ang huling sigaw ng kalaban habang ito ay tinutupok at winuwasak ng apoy, Gyaa. At doon, sa wakas, nagtagumpay sila sa kanilang unang tunay na labanan bilang magkakasama. Ngunit kahit tinamaan na ng ganoong kalakas na atake, tila hindi pa rin sapat para patumbahin ang halimaw. Hindi makapaniwala si Xiang Zuo sa nakikita niya habang patuloy na sumusugod ang kalaban kahit puno na ng sugat at dugo. Puta, ang tibay naman nito. Sigaw niya sa gulat at inis, at agad na gumawa siya ng mas marami pang bola ng apoy na mabilis na inihagis para harangin at atakihin ulit ang kalaban. At sa isang iglap, sunod-sunod na pagsabog ang narinig sa buong paligid, bawat tama ng apoy ay nagdudulot ng matinding liwanag at init, at makikita mo ang dugo at laman na tumatalsik mula sa katawan ng halimaw, ngunit kahit ganun na ang pinsala, hindi pa rin ito ibigay at patuloy pa ring lumalaban gamit ang natitira nitong lakas. Dahil dito, sobrang nahihirapan na sina Xiang Yu at Malong na panatilihin ang kanilang mga depensa at pagkakadena, ramdam ni Xiang Yu ang sobrang bigat ng puwersa na pumipiga sa kanyang katawan at isipan, hindi ko na ito kayang pigilan pa. Sigaw niya habang nanginginig ang kanyang mga kamay at tumutulo ang pawis sa kanyang noo, halos sumabog na ang kanyang sistema sa sobrang puwersa. At kasabay nito, umabot na sa sukdulan ang lakas ni Malong, ang kanyang mukha ay namumutla at kitang-kita ang hirap sa kanyang mga mata habang pilit na pinipigilan ang kanyang mahika, abot na ako sa limitasyon ko. Daing niya, at sa sandaling iyon ay alam nilang anumang oras ay pwede silang bumigay at mawala ng kakayahang lumaban, nasa pinakadelikadong sandali na sila ng laban, at kailangan nilang magdesisyon kung itutuloy pa ba o susuko na. Dahil alam na nilang wala na silang ibang pagpipilian, nagdesisyon si Xiang Zuo na ibuhos na ang lahat ng kanyang lakas, puta.
Gagawin ko na ang lahat. Sigaw niya ng buong lakas, at itinaas niya ang kanyang mga kamay sa ere kung saan. Nabuo ang isang dambuhalang bola ng apoy na mas malaki at mas mainit pa kaysa sa lahat ng ginawa niya noon. Ang buong paligid ay naging pula at dilaw dahil sa tindi ng liwanag, at ramdam mo ang init na kayang tunawin ang anumang bagay. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at galit, at sa isip niya ay isang malakas na sigaw ang lumabas, "Ito ang aking." At sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas at huling atake bilang nuclear mage, lumitaw ang malalaking titik sa himpapawid na nagsasabing Converged Burst Flame Bullet, at kasabay nito ay mabilis na humarurot ang apoy na parang isang malaking laser o missile na tumama ng direkta at buong lakas sa kalaban. Isang napakalakas na pagsabog ang nangyari, at ang liwanag ay tumatagos kahit saan. Ang lakas ng pagsabog ay sapat para wasakin ang lahat ng bagay sa paligid, at doon, sa wakas, tumamba at nawala ng buhay ang halimaw. At paglipas ng ilang sandali, lumitaw ang isang maliit na robot o device sa ere na nagsabing congratulations. Congratulations! Matagumpay na napatay ang Ghost Bat Monkey. At sa sandaling iyon ay napatunayan na tapos na ang laban at sila ang nagwagi. Hindi makapaniwala sina Xiang Yu, Xiang Zuo, at Malong sa nangyari. Nakahiga sila sa lupa habang hinihingal at tumatawa ng may luha sa kanilang mga mata, nagawa natin. Sigaw nila ng sabay-sabay, hindi makapaniwala na sila mismo, gamit ang sarili nilang lakas at pagtutulungan, ay nakapatay at nakatalo ng isang D-rank monster. Ito ang simula ng kanilang bagong yugto bilang mga tunay na mandirigma. Habang nakatago sa likod ng puno at pinapanood ang lahat, tahimik lang na pinagmamasdan ni si Chen ang tagumpay ng kanyang mga kasama. Walang salita na lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang isang uri ng pagkilala at kasiyahan na hindi niya kailangang sabihin pa. Alam niyang malayo na ang narating ng mga ito mula noong una silang magkasama. At habang sila ay nagbubunyi at nagpapalitan ng kwento tungkol sa laban, agad na tinawag nila ang atensyon ng ating bida. "Hey, si Chen. Nakita mo ba yun?" Sigaw ni Xiang Yu habang nakatingin sa mga naiwang buto at gamit ng kalaban. Partikular na ang fingerbone ng Ghost Bat Monkey, gusto nilang marinig ang papuri mula sa taong matagal na nilang sinusunod at hinahangaan. At kahit pagod at sugatan, pilit na ngumiti si Xiang Zuo habang nakasandaw sa lupa, parang dali-dali lang pala. Bulong niya na may halong kayabangan at tuwa, hindi pa rin makapaniwala na nagawa nila ang bagay na iyon. At sa wakas, humarap si Chen sa kanila at binigay ang inaasahan nilang salita. "Oo, magaling kayo." Sagot niya ng mahinahon pero puno ng tiwala. Habang ang dilaw na kuryente ay patuloy na umiilaw sa paligid niya, simbolo ng kanyang lakas at presensya, at kasabay nito, narinig nila ang anunsyo mula sa device, "Congratulations!" Lahat ng halimaw sa loob ng Devil's Cave ay matagumpay nang napatay. Habang pinapanood ang nangyayari sa live broadcast, tila yayanig ang buong pagkatao ni Gang Zuan sa kanyang nakikita. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo at nanginginig ang kanyang mga kamay habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang gulat. Paano nangyari ito? Bulong niya, hindi makapaniwala na ang mga estudyanteng itinuturing niyang walang kwenta at walang karanasan ay magagawa ang bagay na iyon. Ang mga basurang ito na wala man lang alam sa labanan, ang totoo, napatay nila ang isang D-rank monster na mas mataas pa sa antas nila. Paulit-ulit na tanong niya sa kanyang sarili, tila ba bumabagsak ang mundo niya dahil sa katotohanang mali ang lahat ng inakala niya tungkol sa mga ito. At sa kabilang banda, tahimik lang na pinagmamasdan ang eksena si Yuan Long, seryoso at malamig ang kanyang mukha, at walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang isang uri ng pagkilala at pagtataka na unti-unting lumalawak. Alam niyang may kakaiba sa mga batang ito, at ang lakas na ipinapakita nila ay lampas na sa inaasahan ng kahit sino. At habang ang lahat ay naguguluhan, isang lalaking nakaupo ng komportable at tila may mataas na posisyon na si Carl Cavendish ang umiti at nagbigay ng kanyang puna. Alternasyon ng binatang ito ay napakahusay gumalaw at lumaban. Alternasyon, sabi niya ng may halong paghanga at interes, kitang-kita sa kanyang ekspresyon na labis siyang humanga sa galing at tapang na ipinakita ng ating bida. At sa wakas, bumalik ang tingin ng lahat kay si Chen. Nakatayo siya sa gitna ng nyebe at dilim, kalmado at puno ng tiwala ang kanyang mukha habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matindi, at bulong niya, at sa sandaling iyon ay naramdaman mong hindi pa ito ang katapusan,
kundi simula pa lamang ng isang mas malaki at mas mapanganib na kabanata na magbabago sa takbo ng kanilang buhay at ng buong mundo. Sa loob ng madilim at seryosong kwarto, tila biglang nagbago ang ekspresyon ni Carl Cavendish nang marinig at maalala ang pangalan ng ating bida. Ang pangalan niya ay si Chen. Tanong niya sa kanyang sarili habang unti-unting lumilinaw ang lahat sa kanyang isipan. Naalala ko na ngayon, bulong niya. At sa sandaling iyon ay alam mong may malalim na kahulugan ang pangalang iyon para sa isang taong nasa kanyang posisyon. At sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Gang Zuan sa kanyang narinig, nanlalaki ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang buong katawan habang ang impormasyon ay unti-unting bumabagsak sa kanya, wala siyang masabi kundi manahimik at tanggapin na ang taong hinamak niya ay isang nilalang na kilala at kinikilala na ng mga taong nasa itaas. At habang ang lahat ay nagpreproseso ng impormasyon, biglang sumigaw at nagpapanik si Gang Zuan, "Hahaha!" Tumatawa siya ng pilit at nanginginig habang itinataas ang kanyang kamay para makuha ang atensyon ng lahat. Everyone, tingnan niyo! Sigaw niya, sinusubukang magpanggap na okay lang ang lahat at nais niyang makabawi o mapansin sa harap ng mga taong may mataas na kapangyarihan tulad nina Sigrid, Ling Yu, at ng iba pang mga lider na naroon. Ramdam mo ang takot at pag-aalala na bumabalot sa kanya, dahil alam niya ngayong nalaman na nila kung sino talaga si Chen, magbabago na ang lahat at hindi na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Habang patuloy ang live broadcast, ipinakita ang isa pang grupo na pinamumunuan ni Gang Ting. Ang sabi ay ang ibang grupo na pumili ng D-Rank Dungeon ay nakarating na sa kalagitnaan at patuloy na lumalaban ng matindi, kitang-kita sa screen ang bilis at galing ng bawat galaw nila. Tila ba sanay na sanay sila sa ganitong uri ng labanan. At habang pinapanood ito ni Sigrid, ang Secretary General ng Guild Alliance, ay hindi niya maiwasang humanga at magbigay ng puna. Walang kahirap-hirap ang koordinasyon nila. Bulong niya habang inaayos ang kanyang salamin, parang hindi sila mga estudyante, kundi parang isang professional guild raid team na matagal nang magkakasama at nagtutulungan. At narinig din ang komento ni Carl Cavendish, kawili-wili naman ito, sabi niya nang may ngiti sa kanyang mga labi, ang graduating class ngayong taon ay talagang kahanga-hanga. Kitang-kita na hindi lang isa o dalawa ang may galing, kundi buong batch ay may ipapakitang lakas at kakayahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at paghanga, may isang tao na nanatiling seryoso at kalmado, si Gang Zuan, na alam ang tunay na sitwasyon. At kung ano pa ang naghihintay sa kanila, ay tahimik na nag-isip, nagsisimula pa lang ang labanan, bulong niya sa kanyang sarili, at sa kanyang isipan ay isang malakas na banta ang naramdaman, dahil alam niyang ang tunay na palabas at ang pinakamabigat na pagsubok ay hindi pa nila nakikita, at malapit na itong mangyari na magpapabago sa lahat ng inaasahan nila. Lumipat ang eksena sa isa pang D-Rank Dungeon na may markang high risk at tinatawag na Gloomvine Grotto. Dito, sinalubong sila ng mga halimaw na tinatawag na Noxious Toadstool. Mga nilalang na mukhang dambuhalang kabute na may nakakatakot na mukha at puno ng lason at maitim na usok, sila ay nasa ilalim ng kategoryang Flower Soldier at kilala sa kanilang tuso at mapanganib na paraan ng pag-atake. Ngunit hindi natakot ang grupo ni Gang Ting, sa halip, mabilis silang kumilos at ipinakita ang tunay na galing, lumitaw ang isang miyembro ng kanilang grupo na may hawak na gitara, at gamit ang kanyang kapangyarihan bilang flower chanter, tinugtog niya ang isang kanta na tinatawag na Withering Hymn. Ang bawat nota at tunog na lumalabas sa gitara ay may dalang berdeng enerhiya na mabilis na kumalat sa buong paligid, at sa isang iglap, makikita mo ang pagbabago sa estado ng mga halimaw. Biglang bumaba at hamina ang kanilang lakas, tibay, at bilis, ang kanilang mga katawan ay unti-unting nalalanta at nanghihina dahil sa kapangyarihan ng musika, na nagpapahirap sa kanila na kumilos o umatake pa. Ito ang tunay na kapangyarihan ng koordinasyon at estratehiya, kung saan hindi lang dahas ang gamit, kundi talino at diskarte para siguradong manalo sa laban. Dahil nanghihina na ang mga kalaban, agad na nagbigay ng utos ang leader, tipunin niyo silang lahat. Sigaw niya, at mabilis na kumilos ang buong grupo, gamit ang koordinasyon na pinuri kanina, pinagsama-sama nila ang mga halimaw sa iisang lugar para mas madali itong atakihin ng sabay-sabay. At hindi nagpahuli ang Star Mage ng kanilang grupo, itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawala ng isang napakalakas na atake na tinatawag na Astral Fusion, isang dambuhalang kamao na gawa sa kulay ube at kumikinang na liwanag ang nabuo at mabilis na hamampas sa mga kalaban, bam! Bam!
Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang narinig habang ang enerhiya ay tumatagos at sumisira sa katawan ng mga kabute monster. Habang nangyayari ito, kitang-kita ang determinasyon at tiwala ng bawat miyembro, kapitan. Tawag ng isa sa kanila, at sa isang iglap, lumitaw si Gang Ting na may hawak na espada, Shing. Ang tunog ng paglabas ng sandata ay tila isang babala na siya na ang susunod na kikilos. Handa na silang tapusin ang laban gamit ang buong lakas at diskarte, pinapatunayan na sila nga ang pinakamalakas at pinakaorganisadong grupo sa buong graduating batch. At sa wakas, kumilos na ang pinakamalakas at pinuno ng grupo, si Gang Ting, ang president ng student council, ay lumapit at itinaas ang kanyang espada na puno ng nag-aapoy na apoy, gamit ang kanyang klase bilang flame soldier, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na atake na tinatawag na Searing Fracture. Isang napakalakas na hampas ang ginawa niya, at kasabay nito ay sumabog ang matinding init at liwanag na tumagos sa lahat ng bagay. Ang bawat kalaban na tinamaan ay agad na nasugatan at naputol-putol ang katawan dahil sa tindi ng talim at init ng sandata, wala silang nagawa kundi tanggapin ang kanilang pagkatalo sa harap ng ganitong klaseng lakas. At matapos ang atake, dahan-dahang ibinaba ni Gang Ting ang kanyang espada, seryoso at malamig ang kanyang mukha. At kitang-kita sa kanyang mga mata ang kumpiyansa at kapangyarihan na lampas na sa karaniwang estudyante, ipinakita niya sa lahat kung bakit siya ang itinuturing na pinakamalakas at pinuno, at kung bakit ang grupo nila ang inaasahang magtatagumpay sa anumang hamon na darating. Matapos nilang madaling talunin ang mga kalaban, napahinto at napangiti ang buong grupo ni Gang Ting. Hey, ang mga halimaw na ito sa exam ay eksaktong kapareho ng mga nilalaban natin noong training. Sabi ng isa sa kanila habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo, parang natural na sa atin ang ganitong labanan, parang pangalawang kalikasan na. At doon nila napagtanto ang katotohanan, akala ko nga ba, totoo pala na nilagay sa ayos o dinaya ang graduation exam ng pamilya Gang. Bulong ni Gang Ting sa kanyang sarili habang nakangiti ng mapaglaro, napakadali talaga ng buhay kapag kilala mo ang tamang mga tao at nasa tamang pwesto ka, di ba? Kitang-kita sa kanyang ekspresyon ang tiwala at kay-abangan dahil alam niyang hawak nila ang lahat ng card at wala silang dapat ikatakot. At sa ganitong bilis at galing, sigurado na silang mananalo, sa ganitong takbo, tayo agad ang magiging champion. Sabi nila ng sabay-sabay, puno ng kumpiyansa at excitement, halika na. Oras na para harapin at talunin ang boss. Sigaw ng isa, at sabay-sabay silang naglakad pasulong, handang tapusin ang lahat at kunin ang tagumpay na inaasahan nilang sa kanila lang mapupunta. Habang patuloy ang pagbagsak ng nyebe at humihip ang malakas na hangin, narating na ng grupo ni si Chen ang pinakamataas na bahagi ng kanilang napiling dungeon. Ang lugar na ito ay kilala bilang Cloudwood Summit's Peak, isang D-rank dungeon na may markang high risk, ibig sabihin ay hindi ito ordinaryong lugar at may malalang panganib na naghihintay sa loob. Nakatayo si Chen sa unahan, kalmado at matatag ang kanyang tindig kahit napakalakas ng hangin na humahampas sa kanya, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matindi, tila ba nakikita niya ang lahat ng bagay na hindi nakikita ng iba, at sa likuran niya, hindi makapaniwala ang kanyang mga kasama sa narating nila, hindi ko ma-imagine, nakarating talaga tayo sa tuktok ng ganitong klaseng dungeon. Sigaw ng isa sa kanila habang nakatingin sa malawak at nakakatakot na tanawin. Alam nilang hindi ito madali, at ang katotohanang nakarating sila dito ng buhay at buo pa rin ang lakas ay isang malaking tagumpay na, ngunit alam din nilang nagsisimula pa lang ang tunay na hamon, at ang pinakamabigat na laban ay ang naghihintay pa sa kanila sa loob ng yungib na ito. At sa wakas, hinarap nila ang tunay na boss ng dungeon, ito ay ang Frostwraith Ape, isang D-rank monster na nasa ilalim ng kategoryang Cloud Soldier. Ito ay isang dambuhalang unggoy na may balahibong yelo at mukhang nakakatakot, at kilala sa pagiging isa sa pinakamalakas at pinakamabangis na kalaban sa ganitong antas. Nakita nila kung paano nito dali-daling pinatay at dinurog ang ibang nilalang, at ramdam nila ang bigat ng presensya nito. Iyan ba ang Monster Lord? Tanong ng isa sa kanila habang nanginginig sa takot. Ang tapang at lakas na ipinakita nito ay sobrang layo kumpara sa mga ordinaryong halimaw, mukhang nakakatakot talaga siya, bulong pa ng isa, at naisip nila na kahit isang suntok o hampas lang nito ay sapat na para patayin sila ng maramihan. At sa pinakamasama, biglang lumingon at tumingin ang halimaw sa direksyon nila, puta. Tumitingin siya sa atin.
Sigaw nila sa sobrang gulat at takot dahil alam nilang ngayong napansin na sila. Wala na silang kawala at kailangan na nilang harapin ang pinakamabigat at pinakamapanganib na laban ng kanilang buhay. Sa isang iglap, sumugod ang dambuhalang Frostwraith Ape ng buong lakas at galit, tumalon ito ng mataas at ibinaba ang kanyang malaking kamao na parang papatayin silang lahat sa isang hampas, dahil sa sobrang takot, nagsitakbuhan at nagsisigawan ang ibang miyembro ng grupo, hindi alam kung ano ang gagawin o kung saan magtatago. Ngunit sa gitna ng kaguluhan at panganib, nanatiling nakatayo at hindi kumibo si Chen. Habang papalapit ang kamao ng halimaw, bigla siyang kumilos ng mabilis na hindi nakikita ng mata. Lumabas ang dilaw na kidlat mula sa kanyang katawan at bumalot sa kanyang paa, at sa isang malakas na sipa, direktang tinamaan niya ang mukha at panga ng halimaw. Ang lakas ng impact ay sobrang tindi na tila yayanig ang buong paligid, tumalsik ang dugo at nabiyak ang balat ng halimaw dahil sa tindi ng tama. At sa isang iglap ay napahinto at napahandusay ito sa lupa. Ipinakita ni Chen na kahit gaano pa kalaki at kalakas ang kalaban, hindi ito katapat ng tunay na lakas na taglay niya. Hindi pa tapos ang laban matapos ang unang sipa, mabilis na sumunod si Chen at hindi binigyan ng pagkakataong makabawi ang halimaw. Habang ito ay nasa ere at nawalan ng balanse, sunod-sunod na malalakas at mabilis na atake ang ipinarating niya. Ang bawat galaw niya ay may dalang dilaw na kidlat at liwanag na tumatagos sa katawan ng Frostwraith Ape, kitang-kita kung paano nabibiyak at nasisira ang matigas na balat at buto nito sa bawat tama. Kahit gaano pa kalaki at katibay ang katawan ng halimaw, wala itong nagawa kundi tanggapin ang bawat hampas na parang wala lang kay Chen. At sa huli, habang bumabagsak ang halimaw pababa, mabilis itong sinugod ni Chen mula sa ibaba. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamao na puno ng enerhiya, at sa isang napakalakas na suntok, direktang tinamaan niya ang mukha at panga ng kalaban. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng malaking pagsabog at pagkawasak sa lupa, at doon napatunayan na wala ng laban ang boss na ito sa harap ng tunay na kapangyarihan. Matapos ang matinding laban, nanatiling nakatulala at hindi makapaniwala ang mga kasama ni Chen, pinagpapawisan sila ng malamig at nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa bangkay ng dambuhalang halimaw. Pinatay niya ba talaga ito, nang ganoon kadali? Tanong ng isa sa kanila, hindi pa rin makaproseso sa nakita nila. Ang halimaw na akala nila ay papatay sa kanila ay napatumba lang sa ilang atake, at iyon pa ay parang wala lang sa ginawa ni Chen. Habang nakatayo si Chen sa gitna ng niebe, lumabas ang notification na nakakuha siya ng Frostwraith Ape Fur at nadagdagan ng karanasan. Ngunit kahit siya ay napakunot-noo at nagtaka, kakaiba naman ito. Bulong niya sa kanyang sarili, kahit pinatay niya ang boss ng isang D-rank dungeon, sobrang liit lang ng nakuha niyang X o karanasan, at pati ang mga gamit o loot na nakuha ay parang wala ring halaga at hindi katumbas ng lakas ng kalaban. Ramdam niya na may mali, na parang hindi ito ang tunay na halaga o antas ng hamon na dapat niyang matanggap, at sa kanyang mga mata, makikita ang pag-iisip at pagdududa. Dahil alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit ganito ang nangyayari at kung ano pa ang tunay na naghihintay sa kanya sa susunod. Habang sila ay nagpapahinga at nagtataka sa nangyari, may nakita silang isang bagay na agad na nagpabago ng kanilang emosyon, puta. Tignan niyo ang dami ng mana crystals. Sigaw ng isa sa kanila nang may sobrang tuwa at gulat. Lumapit sila sa isang malaking puno at nakita ang isang butas na punong-puno ng kumikinang na mga kristal. Sigurado silang dito itinago ng dambuhalang halimaw ang lahat ng kayamanan nito, at tignan niyo ang laki at kinang nito. Bulong nila habang nakanganga, dahil alam nilang ang mga ito ay hindi ordinaryo, base sa itsura at laki. Sigurado silang ito ay mga mid-tier mana crystals na napakalaki ang halaga at gamit sa mundo ng pagpapalakas. Ito ang tunay na premyo at reward na naghihintay sa kanila, at kahit maliit ang nakuha nilang X, ang dami at kalidad ng mana crystals na ito ay sapat na para ituring silang panalo at tagumpay ang kanilang misyon. Sobrang tuwa at excitement ang naramdaman ng mga kasama ni Chen habang nakatingin sa napakaraming mana crystals. Kung maibebenta natin to at maibabalik sa labas, yayaman tayo habang buhay. Sigaw nila habang tumatawa at agad na nagtangkang kunin at hawakan ang mga ito. Para sa kanila, ito na ang pinakamalaking premyo at tagumpay na hinding-hindi nila makakalimutan. Ngunit bago pa man sila makahawak ng maayos, biglang sumigaw si Chen, "Teka lang." At sa isang iglap, may nangyaring hindi inaasahan, biglang gumalaw at sumabog ang buong pwesto kung nasaan ang mga kristal.
lumabas ang matinding lamig at enerhiya na mabilis na kumalat, at sa halip na kayamanan, isang nakakasilaw na liwanag at puwersa ang hamatak at sumama sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari pero naramdaman nilang hinihila sila papasok sa kung saan, at nawala ang kanilang balanse at kontrol, ang akala nilang tagumpay ay biglang naging panibagong misteryo at panganib, at doon napatunayan na hindi pa talaga tapos ang lahat at may mas malalim pang sikreto ang dungeon na ito. At sa isang iglap, lumabas ang pangalan ng atake. Cloud Mage, Arctic Nova, isang napakalakas na pagsabog ng yelo at lamig ang sumikop sa buong paligid. Ang lupa ay naging yelo, at ang hangin ay naging napakalamig na tila maninigas ang anumang bagay na madikit dito. Dahil sa tindi ng puwersa, ang buong grupo ni si Chen ay agad na nabalot at naipit sa loob ng dambuhalang istrukturang yelo, wala silang nagawa kundi tanggapin ang pagkakahuli, at sa isang iglap ay nawala sila sa paningin at nawala ng signal. Sa labas, sa monitoring room, makikita ang notification na Team SI Chen, no signal, ang lahat ng koneksyon at komunikasyon ay biglang naputol, at hindi na alam ng mga nagmamanita kung ano ang nangyayari o kung buhay pa ba sila. Ang akala nilang simpleng pagkuha ng yaman ay nauwi sa isang misteryosong pagkawala, at doon napatunayan na ang dungeon na ito ay may mas malalim at mas mapanganib na sekreto na hindi nila inaasahan. Sa loob ng madilim at misteryosong kwarto, nakatayo si Gang Zuan at nakangiti ng mapanglait habang pinapanood ang nangyari, nahulog din sila sa bitag. Bulong niya sa sarili, akala niyo ba ang malalakas na halimaw ay hanggang lakas lang? Matatalino rin sila at alam kung paano gamitin ang isip para manloko. At dahil dito, hindi niya pinalampas ang pagkakataong manghamak, sabi ko nga ba, ang talunan ay talunan habang buhay. Kayo ay pabigat lang sa lipunan at wala kayong silbi. Sigaw niya nang may galit at kay abangan, at ngayon, dito na nagtatapos ang graduation exam nyo. Ngunit sa kabilang banda, napansin naman ni Carl Cavendish ang seryosong sitwasyon, sa ganitong kondisyon, malinaw na nasa panganib ang buhay ng mga estudyante. Sabi niya, oo nga, sumang-ayon ang iba, dahil alam nilang kailangan na silang iligtas at ito na ang pinakamahalaga. Mukhang kailangan ng kumilos ang rescue team ng guild, kahit pa ibig sabihin nito ay matatapos na ang exam. Pero bago pa man sila kumilos, may nagsalita mula sa likuran, bigyan pa natin sila ng kaunting oras, at nang lumingon sila, nakita nila si Yuan Long, ang principal mismo. Sa kanyang mga mata at boses, may halong pag-iisip at desisyon na tila may mas malalim pa siyang plano o dahilan kung bakit ayaw pa niyang pakialaman agad ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Yuan Long kung bakit siya nagdesisyong maghintay, ang mga pulsaries na suot nila ay patuloy na nagmomonitor sa kanilang kalagayan, at base sa datos, lahat ng vital signs nila ay matatag at maayos pa rin, buhay na buhay sila at walang senyales na nasa kritikal na panganib. Bukod pa rito, sinuri rin nila ang kanilang neural data, at nakita na wala ring indikasyon na gusto na nilang sumuko o huminto sa exam, kaya naman, desisyon niya na ang karapatang magdesisyon kung itutuloy o ititigil na ay dapat nasa kamay mismo ng mga estudyante. Sila ang dapat pumili, at hindi natin sila pipilitin o kukunin agad kahit mukhang mahirap ang sitwasyon. Habang pinag-uusapan ito ng mga opisyal, bumalik naman ang eksena sa loob ng dungeon, dahil sa sobrang lamig at nyebe, hindi na makapagpigil ang isa sa mga kasama ni si Chen at biglang bumahing ng malakas, achoo! At doon napatunayan na buhay pa sila at humaharap pa rin sa hamon ng matinding lamig at panganib sa loob ng yungib. Sobrang lamig na tila tumatagos hanggang buto ang naramdaman ng lahat, ang buong paligid ay napapaligiran ng matatalas na yelo at nyebe, at kitang-kita kung paano naapektuhan ang mga kasama ni si Chen, ang iba ay nanginginig na at tila maninigas na, habang siya naman ay nakaupo at yumuyuko para protektahan ang sarili. Ngunit sa kanyang isip, may kaunting ginhawa, mabuti na lang at ako ay nasa antas na cloud class, kaya mayroon akong natural na resistensya o panlaban sa ganitong klase ng lamig, kung hindi, sigurado akong matagal na akong na-freeze at wala ng buhay. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, may narinig silang nakakakilabot na tawa, at sa isang iglap, gumalaw at bumagsak ang malaking pader ng yelo. Mula sa loob nito, lumabas ang isang napakalaki at nakakatakot na nilalang. Ito ay may katawan na gawa sa yelo at anino, at ang presensya nito ay mas matindi at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng kalaban na nakita nila noon. Ito na siguro ang tunay na kalaban at ang pinakamalaking hamon na kailangan nilang harapin.
Habang nakatingin si Malong sa dambuhalang nilalang na lumabas mula sa yelo, nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang lakas at aura na ibinubuga nito ay ibang-iba at mas matindi kaysa sa Frostwraith Ape na pinatay nila kanina. Ito ba ang tunay na boss ng dungeon na ito? Tanong niya sa kanyang sarili habang nanginginig hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa takot at pagkamangha. Napagtanto niya na mali sila ng akala. Ang nauna nilang hinarap ay isa lang palang tagapagbantay o panimula, at ang tunay na hari at pinakamalakas na kalaban ay ang nasa harap nila ngayon. At sa sandaling iyon, naintindihan niya kung bakit ganito kalakas ang lamig at kung bakit ganito ang itsura ng lugar. Ito na ang pinakamatinding hamon at ang tunay na pagsubok na kailangan nilang lagpasan kung gusto pa nilang makalabas ng buhay.